I was listening kanina dun sa interview niyo dun sa Frontline Express. Tama, sabihin niyo sa akin po kung tama intindi ko sa sinabi niyo. Bali, ang sinasabi po ninyo, suma total, the bridge was designed according to the specifications ng bridge code. Both nung 2015 and yung the earlier bridge code before the retrofitting, I think it was 1997. So sinasabi niyo, bali, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck. Tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck na nag-overloading? Yeah. Ang truck kasi natin, ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code is based sa kung ano ini-specify ng manufacturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na pwede ba akong mag-share? Hindi. Sir, medyo bilisan po natin kasi kung mag-share kayo, anyway, Summary. Sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler. 27 yung tons. Dalawang tandem axle sa likod. Opo. Tapos gulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load. Nakabase sa American naman na code. Opo. And itong Cabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes to na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. So, 27. yung 27 tons, pwede mong doble. 54 tons, kakayanin siya. So sir, ang sinasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung dinesign ninyong specs, hanggang 54 tons. 54 tons, 54 tons. kakayanin siya. As per the specs na nirequire sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama ho ba? Yung sa bridge code, Oho. nakasunod sa bridge code. So, engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design.